So yun mga ka-idol, sa episode natin ngayon, ito ay patungkol sa Nike mga ka-idol, kung paano sila nagsimula. So, paano sila nag-success sa kanilang company mga ka-idol. Bago sila mag-success mga ka-idol, ay dumaan muna ito sa malaking pagsubok mga ka-idol. So, paano nga ba? So, ito yung mga paboritong brand ng mga na sapatos na gustong gagamitin ng mga NBA player mga ka-idol. So, bukod sa Nike mga ka-idol ay nandun yung Adidas. So, sa episode natin mga ka-idol, pag-usapan natin ngayon kung paano ito sumikat at paano ito namayagpag yung brand ng sapatos. So, syempre kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, huwag nyo naman kalimutan, paki-subscribe naman at paki-click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pag i-upload natin ito sa ating YouTube channel mga ka-idol. At syempre nag-upload na rin ako sa aking Facebook page mga ka-idol, huwag nyo naman kalimutan, paki-follow na rin and paki-like sa mismo video mga ka-idol at malaking tulong po yan sa akin mga ka-idol. So, humanap na ng pwesto mga ka-idol, sabayan nyo akong panoorin yung covered ni Sangkay TV mga ka-idol. So, subscribe natin si Idol Sangkay TV. So, bisitahin nyo yung kanyang YouTube channel mga ka-idol. Talagang marami pong naka-upload dyan na lalo na sa mga history mga ka-idol. So, yun. Maraming mga covered po yan na iba't ibang mga covered mga ka-idol. So, yun, humanap na po ito at ipilin, huwag na natin papatagalin mga ka-idol. Mula ang kumpanya na sa loob lang ng 50 taon ay naging isang global corporation na nagkakahalaga ng higit $200 billion o mahigit 10 trillion pesos. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga sangkay. Kung bago ka sa aking channel, ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung mahilig ka sa mga ganitong videos. I-click mo na din ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload. So yun, dito na tayo mga kayo, diretso natin to. Lalo na sa mga running shoes. Estudyante pa lang si Phil ay mayroon na siyang naisip na ideya pagdating sa mga sapatos. Noong panahong iyon ay unti-unti nang tinatalo ng mga Japanese brand camera gaya ng Nikon at Canon ang mga malalaking camera brand na galing sa Germany. Naisip ni Phil na baka pwede ding mangyari ang ganito pagdating sa sapatos. Na ng mga panahong iyon ay dinodomina din ng mga German brand gaya ng Puma at Adidas. Nang makagraduate si Phil ay di niya pa din nakalimutan ang idea niya at porsigido talaga siyang maisakatuparan ito. Kaya noong 1962, pagkatapos ng graduation, ay pumunta siya sa Japan. Alam niyo bang ang meron lang si Phil ng mga panahong iyon ay ang kanyang ideya at lakas ng loob. Sa katunayan ay di pa siya nakagamit ng mga Japanese shoes at wala din siyang karanasan sa pakikipag-usap sa mga negosyante sa Japan, lalo na ang pag-import ng mga sapatos galing dito. Pero gaya nga ng sikat na slogan ng Nike na Just Do It, ay ginawa pa din ni Phil ang kanyang plano kahit wala siyang karanasan sa mga ito. Sa paglilibot sa Japan ay napunta siya sa syudad ng Kobe kung saan ay nakita niya ang isang tindahan ng mga sapatos na may pangalang Onitsuka Tiger. Napansin ni Phil ang tindahan dahil sa magandang kalidad ng mga sapatos dito at nahanap na nga ni Phil ang pwede niyang maging kapartner sa binabalak niyang negosyo. Kaya nakipag-meeting siya sa may-ari ng tindahan at nagpakilala na isang distributor ng sapatos sa Amerika. Nang tanungin kung ano ang pangalan ng kanyang kumpanya, ay agad na nag-isip si Phil at gumawa ng kunwaring pangalan ng kumpanya na tinawag niyang Blue Ribbon Sports. Sa kanilang pag-uusap ay inalok niya ang may-ari na siya ang maging distributor ng kanilang sapatos sa Amerika. At laking gulat niya nang pumayag ito. At doon na nga nagsimula ang partnership ni Phil at ng Onitsuka Tiger. Taong 1963 nang matanggap niya ang kauna-unahang mga sapatos na galing sa Japan. At naghanap siya ng mga truck kung saan maraming tumatakbo at nagbebenta siya ng sapatos sa likod ng kanyang sasakyan. Bagamat nakakabenta siya ng mga sapatos, alam ni Phil na mahihirapan siyang palakihin ang negosyo niya kung hindi niya babaguhin ang kanyang strategiya. At dito niya na naisipang humingi ng tulong sa kanyang dating coach na si Bill Bowerman. Nagustuhan ni Bowerman ang mga Tiger shoes, kaya pumayag itong makipag-partner kay Phil sa negosyo.
At doon ng Enero ng 1964 ay ginawang legal ng dalawa ang kanilang kumpanya na Blue Ribbon Sports o tawagin na lang nating BRS. At pareho silang nag-invest ng $500 na ipinambili nila ng mga sapatos na galing sa Japan. April 1964 nang dumating ang mga sapatos na in-order nila at ginamit ni Bill ang kanyang kasikatan at connection para maibenta ang mga sapatos. At sa loob nga lang ng 4 na buwan ay naibenta nila ang lahat ng sapatos. Sa loob lang ng 1 taon ay nakabenta ang kumpanya ng nagkakahalaga ng $8,000 na mga sapatos. At dahil sa kumikita na ang kumpanya ay nagdesisyon na si Phil na kumuha ng mga empleyado para dito. Si Jeff Johnson ang kauna-unahang empleyado ni Phil na nagtrabaho sa kanya bilang salesman. Lumaki pa ang kita ng BRS noong 1965 kung saan ay kumita sila ng $20,000. At di nga nagtagal ay binuksan na nila ang kanilang kauna-unahang tindahan sa Santa Monica, California. Si Phil ang nagpapatakbo ng negosyo pero ang talagang nag-iisip para sa mas magagandang disenyo ng sapatos ay si Bowerman dahil nga sa karanasan nito sa mga running shoes. Nagsulat din ito ng libro tungkol sa jogging na bumenta ng mahigit 1 milyong kopya at nakatulong ito para ma-market ang kanilang Tiger shoes para sa pagja-jogging. Masyadong mitikuloso si Bowerman sa mga sapatos na dumadating galing Japan. Lagi siyang nag-iisip ng mga bagay na pwede pang gawin upang mas mapaganda ang disenyo ng mga sapatos. Kapag may mga gusto siyang baguhin o idagdag sa mga disenyo, ay nagpapadala siya ng sulat na merong instruction sa supplier nila sa Japan. At mula nga sa disenyo ni Bill, ang sapatos na magpapasikat ng gusto sa BRS, ang Cortez. Ito ang naging pinakamabentang sapatos noong 1968 sa tulong na din ng ginanap na 1968 Olympics sa Mexico. At noong ng 1969 ay tumaas ang benta ng kumpanya sa $300,000. Ay nagka-problema sa supply ang BRS. Hindi din nakatulong ang Cortez partner na hindi sila aasenso kung mananatili na lang silang distributor at aasa sa supplier nila sa Japan. At dahil si Bill naman ang may-ari ng disenyo ng Cortez, ay kailangan na lang nilang antayin na matapos ang kontrata nila sa Onitsuka para makagawa na sila ng sarili nilang mga sapatos. Ang kontrata nila ay matatapos sa 1972, ang taon din ng Olympics sa Munich, Germany. Pinaghandaan ni Phil ang Olympic. Ito na ang pinakamagandang oportunidad na darating para sa kanyang kumpanya. Noong 1971 ay gustong palitan ni Phil ang pangalan ng kumpanya at ang naisip niya ay Dimension 6. Dahil na din siguro sa hilig niya sa pop group na Fifth Dimension. Nagsuggest si Jeff Johnson, ang employee number 1, na tawaging Nike ang kumpanya na kinuha mula sa goddess of victory ng Greek mythology. Noong simula ay ayaw pa ni Phil ang pangalan, pero dahil sa kapos na sila sa oras, ay pumayag na din siyang ito ang gamitin. Kailangan naman ni Phil ng logo para sa bagong pangalan ng kumpanya, kaya pumunta siya sa Portland State University at nakita niya nga ang graphic design student na si Caroline Davidson at binayaran ito ng tumataginting na $35 o $220 sa panahon natin ngayon. Kung sa peso yan mga sangkay ay mahigit 11,000 pesos. Isipin niyo yon, ang iconic na swoosh logo na kilala ngayon sa buong mundo ay ganun lang ang halaga. At dahil kumpleto na nga ang branding ni Phil, ay handa na siya para sa Olympics. Hindi na uli nakipag-partner si Phil sa iisang supplier lang sa Japan. Bagkos ay nakipagsundo siya sa maraming supplier sa Japan para mapunan ang lumulubong demand sa mga sapatos niya. At mula nga noon ay nagsimula na ang paglago ng kumpanya. Noong 1989, sila ang naging pinakamalaking sportswear brand sa Amerika. Salamat na din sa napakahusay na marketing campaign, gaya na lang ng kanilang sikat na slogan na Just do it. Lalo pang sumabog ang kasikatan ng Nike nang gamitin nila ang mga sikat na atleta para sa kanilang marketing campaign, gaya nila Michael Jordan at Tiger Woods. At nagpatuloy ito hanggang sa kasalukuyan. Sa dami nga ng mga atleta na endorser ng Nike ngayon, ay di mo na mapapangalanan lahat. Dahil sa halos lahat ata ng sports ay makikita mo ang Nike brand. Sa ngayon, ang Nike ay nagkakahalaga ng mahigit $200 billion o mahigit 10 trillion pesos. Si Phil Knight ay mayroong net worth na $40.3 billion o mahigit 2 trillion pesos. Si Bill Bowerman naman ay namatay noong 1999 sa edad na 88.
Si Jeff Johnson, ang unang empleyado at nakaisip ng pangalang Nike, ay nagresign sa kumpanya noong siya ay 41 pa lang. At ngayon ay lumilibot sa Amerika at nagbibigay ng payo sa mga batang gustong maging negosyante. At ang estudyanteng nagdisenyo ng sikat na logo, bagamat mababa lang ang binayad ni Phil nung simula kay Caroline Davidson, ay hindi naman nakalimutan ng negosyante ang taong gumawa ng sikat nilang branding. Kaya makalipas ang mahigit isang dekada, ay binigyan ni Phil ng 500 shares ng stock ang designer, na umabot ng kalahating milyong dolyar o higit 20 million pesos. Hindi na masama para sa isang simpleng logo. Ang kwento ng Nike ay kwento ng tagumpay na nagtuturo sa atin na kung mayroon kang ideya at naniniwala ka dito ay gawin mo lang. Malay mo, ikaw na pala ang susunod na Phil Knight. Just do it mga sangkay. Sana ay Yun mga idol no? Yun ang kwento ng Nike mga idol, kung saan sila nag-umpisa. Yun na nga yung sinasabi ni Idol Sangkay TV na talagang kumukuha lang sila ng sapatos sa Japan at binibenta sa Amerika mga ka-idol. At yun ay lumagaw habang nakilala sila ay gumawa na sila ng sarili nilang kumpanya at sila na yun mismong gumagawa ng sapatos mga ka-idol. So yun, napakaganda yung kwento nitong Nike mga ka-idol. So sa ngayon mga ka-idol ay sobrang dami na po ang mga endorser, ambassador ng Nike mga ka-idol at kilalang kilala lalo sa NBA mga ka-idol. So yun, sana nagustuhan niyo yung video natin mga ka-idol. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong pagpanood.